5 auto uli mga boss, galing kay Kuya Boyet. Yan, ang problema niya, na-stock, ah, ano to, i-restore, palitan lahat ng sira, input, kasi lagyan ng pitan. So yung pitan natin ito, tapos tingnan nyo yung input to. Yan, tingnan natin yung likod, pati yung mga terminal kinalawang na rin, palitan na rin yan, pati yung ano dito, ayan, pinagkakalawang na rin. Galing to ng Puerto Princesa. Ito naman parang back job ata to, may nakalagay dito, pero sa susunod na yan unahin muna natin itong ano, para matapos na natin. Okay, marami-rami nga papalitan dito mga boss. Una yung ano, itong terminal, speaker terminal, itong mga input kinalawang na, tapos pag silip po dito nai-repair na rin siya, kaya lang tinamaan na rin ng kalawang. Oh, ayan oh, yan, kinalawang na. So ito matik, palit na naman tayo ng mga kinalawang dyan. Tapos potentiometer, tapos ano pa ba, marami-rami tayong papalitan dito. Kausapin ko muna yung may-ari. Yan, capacitor, tapos mga switch, pati yung ano. So isayin na lang natin sakali, pag natapos tabi lang natin yung pinagpalitan. So game plan dito katulad lang din sa mga video na napanood nyo na. Kalas, tapos palit lahat ng mga dapat palitan, din testing. So ayan, nakalas na natin mga boss. Ito yung sitwasyon niya, malapitan, kalawang na talaga oh. So this time puro kalawang ang ano natin, i-handle natin. Ayan. O i-zoom natin, baka ano, makita ng gusto. Ayan. So kalawang, jumper, resistor, ba mapaparami-rami tayong palit ng ano dito ah. Ayan oh. Tapos dito naman sa ano, input o sa volume, dito ganun din, kalawang din oh. Ayan, kalawang din. Sa mainboard, ganun din, kalawang din. Kalawang, ayan oh. Tingnan nyo yung paa. Ayaw pa kaya ito ng kiskis. Kiskisin lang daw yung paa, pwede pa. Yan. Aha. Sabi ko may kalawang. Yung ganitong kalawang. Yan mga boss. May nagsabi na kaya pa daw ng kiskis yung mga ganyan. So marami-rami tayong gagawin. Kinalas ko na pala yung ano, pinakakahaan dyan yung transformer. Try natin pinturahan din yung loob, kahit yung loob lang, para hindi na makakalawang dito sa ano. Update mga boss, bali tingnan nyo, napakalinis ng kamay ko. Yan, naglaba kasi kanina. Hindi naman naglaba, nagbanlaw ako. Ako nagbanlaw ng mga damit namin. So nalinis ko na rin to, sinabay ko na rin to paglaba. At yan, malinis na. So bali, magtatanim na lang tayo ng pyesa, kasi yung iba nakalas ko na bago ko hinugasan, para malinis yung pyesa dito. So yan na yung pinaka malinis na ano niya, bahagi. Pati dito, ito na ano na rin. So simulan ko na mga boss. So update ko kayo pag natapos na yan, kasi dito talagang dito naging problema. Dumami ang kalawang dyan kasi nag-umido yung capacitor. Ito nangyari sa capacitor oh. Ayan. So ito, ayan nangyari. So dito may ginagawa tayong 5 auto. Balik tayo. Habang ano, dinidiscuss ko or habang gumagawa ako ng reels, may na-realize ako dito na parang something weird. Titingnan nyo mga boss. Ito, mayroon siyang insulator, Mika. Yan, mayroon ka makikita. Dito parang hindi mo napansin, dito parang wala. Yan, parang wala. Ito meron, ito parang wala. Kinalas ko na, diyan ko lang na-realize na parang something fishy. Kakaiba. Sabi ko hindi pwedeng walang ano yan, hindi pwedeng walang insulator yan. Nga pala insulator ganito.
Mica insulator. Yung iba naman silicone na insulator. Hindi pwedeng dumikit kasi yung gitna niyan ay supply. Galing yan dito sa fuse. Yung negative at saka positive supply niya ito. So hindi pwede. So nung kinalas ko to, doon ko lang na-realize na ang nailagay na heatsink ay na silicone compound na insulator ay maliit. Ito subukan natin itong itong isa. So nung kinalas ko siya ng ganon, ayan meron siya pero maliit. Ayan. Sobrang liit niya. Ito para sa mga transistor na ganito. Sa mga ganito dapat yan. Sakto dito yan. Tapos, napansin ko mga boss, na wala ng thermal paste. Yan. Pag-uusapan natin yung thermal paste. Yung thermal paste ganito. Halimbawa ito. Nabili natin to sa sa online 150 pesos. Yan. Napakahalaga nito or napaka-essential nito sa amplifier. Kasi ito yung dahilan kung bakit hindi nag-overheat yung mga transistor. Kapag walang ganito, hindi niya matutulungan na may absorb ng heatsink yung init or may transfer yung init agad dito sa heatsink. Kaya mga boss, kailangan meron thermal paste yung transistor kasi umiinit to eh. So pag ang init na trap lang dito sa kaha niya o sa body niya mismo, hindi lumipat dito sa heatsink, wala, overheat siya, masisira siya. So kung kakabitan nyo na malalaking speaker tapos hindi siya nalagyan, pwedeng masira mga boss. Pwedeng masira. Normal meron naman yan kapag kapag bagong bili mo yung amplifier, meron yan. Sa mga amplifier naman na katulad nito, matagal na ay nagda-dry o parang ganito. Hindi na siya gaanong greasy, yan yung itsura niya ng nagda-dry na siya o parang tumitigas na siya, nagpopulbos na. So kailangan i-refill yan or palitan ulit o tawag dito i-replenish, mapalitan ng panibagong thermal paste para yung function niya na pag-transfer ng init mula dito sa body papunta dito sa aluminum or sa heatsink ay mas mabilis or walang mai-stock na init dito, ma-absorb agad ng heatsink. Yun ang pinakatrabaho ng aluminum na ito or heatsink, siya yung humihigop ng init. So sa pamamagitan ng paste, mabilis na magta-transfer yung init from transistor to heatsink. So pag wala ito or pag ang amplifier nyo lumang-luma na or matagal na nagda-dry yan, pwedeng yung init ma-stuck dyan at pwedeng masira yung amplifier nyo. Kaya napaka-essential po nito na gamitin sa Ngayon, sa mga magdi-DIY, medyo ingat lang. Mas maganda, pinaka-the best talaga dyan, ay ipacheck nyo yung amplifier nyo sa mga legit na technician para sigurado. Pero kung magdi-DIY kayo, pwede naman ganito yung gagawin nyo. Lalagyan nyo lang dyan, tapos ibabalik nyo yung at katulad nito, ito yung mga pinagtanggalan natin na dry na yung wala Yan. So, pwede nyo namang procedure nyan ay ganito lang Pakita ko na lang sa inyo. Lagay tayo dito ng Ayan. So linisan muna natin to kunyari kasi papalitan natin ng ng thermal paste. So linisan muna natin tong kuha tayo ng pamunas. Kailangan may pamunas tayo mga boss. Ito, kuha tayo ng basahan. Linisan lang natin tong para matanggal yung mga tumigas na heatsink or thermal paste, heatsink compound or man. So kabilaan yan lalagyan. Lalagyan natin dito sa likod. Yan, lalagyan natin dito, tapos dito yan. Tapos ilalagay natin dito. Yan. Tapos pwede mo na siyang dahan-dahan ibalik uli. Tapos itornilyo. Yan. So pag ganyan, na-replenish na siya at saka napalitan na rin natin yung
Ayan, mapapansin nyo na kumalat na. Pwede nating i-wipe or punasan yung sumubra na ano, yung excess kasi hindi naman kailangan yan eh, yung excess na paste. So gagawin natin yan lahat, i-recheck natin, lalagyan natin ng panibago. Yung mga nalagyan ng ganito ay papalitan natin ng mas malapad. So sa mga gumagawa naman, kadalasan yan kasi may iba na gumagawa na nagpalit lang ng transistor tapos hindi na nilalagyan ng paste. Pwede naman yan kahit papaano mag-absorb pa yung init pero hindi talaga 100%. Kaya hindi ko ina-advise na walang thermal paste, silicone compound, heatsink compound kung ano man tawag sa ganito. Dito nakalagay ay heatsink compound. Ayan. Ito yung price na nabili ko, 150 pesos. Maraming ano na to. Marami na akong magagamit nito. Siguro ilagay na lang natin diyan sa link kung saan ko nabili to para umorder na lang din kayo. Ayan. Okay? Tapos ano ba yung gagawin pa natin dito? Isa-isahin ko lang 'yan. Dito pala magpapalit pa ako ng mga pyesa. Yun lang ang ano natin dito, ang agenda natin ngayon sa video na to. Yung silicone compound na tuluan pa ng ng lid oh. So ito ata yung code niya. HY 1510. Yan. So ito siya, heatsink compound. Ayan, napaka-importante nito sa Kaya kung mga lumang amplifier na, kailangan ito mga boss, lalo na kung mga mahabang oras pinapatugtog yung amplifier. Yung mga katulad nitong Class AB amplifier, nagpo-produce talaga to ng init, kaya kailangan meron siyang ganito. Para kahit uminit yung heatsink, basta hindi gaanong uminit yung transistor, okay yan. Ang masama diyan, hindi uminit yung heatsink pero yung transistor napapaso na, may problema na sa ganito. O baka wala nang ganito yung yung mga transistor. Napaka-importante nito mga
Finish na tong board ng amplifier, yung main board. Bali, ayan na. Wala dating coil yan. Nilagyan na lang natin. So may nakuha ako dyan galing din sa Sakura. So ito na yung mga piyesa na bagong palit. Yan, halos lahat pinalitan ko na mga boss. Kumbaga, sinusulit ko lang kung magkano yung binabayad sa akin ng customer. Para hindi naman sila talo sa binabayad nila o hindi naman sila argabyado. Talagang minsan kahit palugi okay lang. Basta nabubulol ako. Basta ma-sure lang natin na Dito pala na-realize ko or napansin ko, nilinis ko, yung kada dalawang transistor kada channel, halos walang connection. Ayan mapapansin nyo, wala, wala. Ganon din dito, ayan wala. So ididikit na lang natin yan mga boss. Ganon din dito, wala din connection So idudugtong na lang natin yan kasi tinister ko naman yung transistor niya ay buo naman. Okay naman. Yun na muna, itutuloy ko lang to. Okay, so update tayo dito sa ginagawa natin. Makalat na mga buso, ang dami ng mga pyesang napalitan. So ayan, bago na yung mga potentiometer switch. Tapos yung mga kinalawang na resistor, napalitan na rin dyan. Okay na rin yan. Titisting na lang yan, pati dito. Goods to go na yan. Yung na lang natin na ayusin dyan bukas, pipinturahan natin tong ilalim. Tapos yung nakalas dyan dito. Nakalas dito na ididikit natin. Nga pala, bumili tayo ng resistor, transistor, tsaka capacitor kanina. Pinadala ko na lang. Okay, ligpitin ko muna to ditong mga kalat. Tapos ayusin natin yung Tapos bukas, kasi gabi na, pinturahan. Okay, so nailagay ko na mga boss, pininturahan ko na pala pati yung ilalim. Ayan, may pintura na yan. Kaya lang yung pintura na nagamit ko, yung parang may glitters na kasama. Kaya parang mapapansin nyo, hindi siya totally black talaga. Pero pwede na yan para malinis. So power on na natin. Naglagay tayo ng speaker at saka yung relay. Ayun, umalaw na, volume tayo. Basag ang tunog mga boss. Kabila. So distorted ang tunog. So pag ganyan basag ang tunog, ang gagawin natin diyan ay pwede natin i-check yung voltahe, yung supply dito sa sa main amp. Tapos yung supply para sa tone, supply para dito sa taas at saka para dito. So dito nasa 40 plus ata, 40 pa 47 na masusukat natin diyan. Depende kung ilang volts yung transformer. Ngayon, pwede nating sukatan dyan kung may supply din. Susukatan yung bias sa voltage checking. Mamaya, mag-audio trace din tayo. Pero dahil ginawa natin to, try muna natin magsukat ng supply. Tika lang, i-prepare ko lang yung stand. Kasi i-document natin ito kung saglit lang. Bayad sa tubig. Ito. Test natin yung output. Okay. So, kuha tayo ng tester. Naka DC. Ito sa negative o kahit sa speaker terminal, sa negative ng speaker terminal pwede na. Sa fuse muna tayo magsusukat. Meron namang 40 volts kabila. 40. Check natin kung nakarating dito sa transistor. Okay, meron. Ngayon, biasing naman. Kasi meron din mga basagang tunog na walang biasing. Or zero bias. Yan, meron naman. Meron. So dahil sa parehas lang naman sintomas niya, kahit hindi na yung kabila kasi parehas nga lang. Ngayon, sukat tayo ng supply naman dito sa dito na tayo muna sa malapit. Itong sa supply para sa input, tingnan natin kung meron.
Merong 8 volts. Ayan o, kita nyo ba? Meron siyang 8 volts. Tsaka -9. So, pwede yan. Ibig sabihin, yung supply mula dito, dumaloy papunta dito. Kasi kunik-kunik lang sila eh. Dumating. So, ngayon, ang susunod natin na gagawin ay audio trace. Gagamit tayo ng audio tracing. Para ma-pinpoint natin kung saan saan yung source ng o saan nagsimula yung distorted ang tunog. So ito meron tayong improvised na DIY audio tracer yan. So sa audio tracer naman, dalawa lang yan, yung pinaka positive signal na pang inject tapos yung para sa ground. So sa speaker terminal na lang natin ilalagay uli. So try muna natin dito injectan itong input. Naka-off volume ba tayo? Ayun. Naka-on na ata yung ano. Yan. Try natin. Basag dito ah. Hinaan natin. Baka yung ano natin. So dito meron palabas. Meron kabila. Sa baba naman sa pinaka main volume. Tanggalin muna natin yung speaker. Basag na yung output niya mga boss oh. Pero dito parang sa input ang problema. O dito malinis. Ilipat kaya muna natin sa ibang input. Tuner, sa tuner natin lalagay. Baka naman ano, lagay natin ulit yung speaker. Yan, andito. Nilagay ko ulit yung speaker. Basag talaga, nilipat ko ng ibang input. Okay na yung input. Yung output niya so may problema dito sa input board kasi basag yung output. Yun ang ano natin na i-check natin. Baka napalitan kasi natin to ng mga kinalawang dyan na pyesa pero yung hindi pa natin napapalitan itong ano multiplexer IC or input switching IC. So palitan natin yan or itingnan ko muna uli yung ginalaw ko. Double check ko yung mga kinabit ko na pyesa, baka mamaya ay may mali akong naikabit dyan. Kaya naging dahilan ng pagkabasag yung output niya. So ganun lang din naman kung anong ginalaw, balikan. Kung okay naman yung mga ginawa, yung mga hindi pa napapalitan, palitan. So yun gagawin natin dyan. Ito troubleshoot natin mamaya. Tapos balitaan ko kayo mga boss mamaya kung kumusta. Okay mga boss, okay na. Bali yung IC nga sa input, yung isa ito. Nagpalit tayo ng bago. Ito yung dati pa, ito yung pinagpalitan. Yan, ngayon gumagana na siya ng maayos. Yan. Ito na yung tunog kabila. Ngayon, ano ko na lang to, road test na tawag or papatugtugin ko na lang. Then, yung sa mic naman, ititesting ko kung wala nang problema, ipa-finalize na natin to. Para ano na, pwede nang i-release. Ayos na. Assemble ko na lang ulit mga boss. Ay problema pa pala yung ano, bote marami akong stock nito, namili ako nung nakaraan. So pagbasag ang tunog, pwede rin sa input. Marami kasing posibilidad diyan, maraming ano,
maraming pwedeng source. Yan. Kaya mga boss, kapag nagtatanong kayo na bakit mahina yung amplifier ko, anong problema, hindi ko masasagot ng direkta yan or hindi ko makakapagbigay ng specific na sira kasi kailangan ma-troubleshoot para malaman. Kasi yung problema o yung cause o yung source o yung pinanggagalingan ng sira ay hindi lang naman sa isang pyesa. Kaya kung yung mga tanong kasi na ganyan na generalize ay parang mahirap sagutin talaga ng eksakto. So, pag nagtanong kayo sa akin na, boss, anong sira ng amplifier na mahina ang tunog? Wala tayong maisasagot yan na eksakto kung nag-i-expect kayo na eksaktong sagot. Kasi marami po yung dahilan o possibilities. Yun lang, i-finalize ko muna to. Okay na mga boss, so last, dinalawa ko na kasi nung huling testing ko, ito naman ang bumigay. Sabi ko, paano ba yan? Yung mic pala naka-on pa. Tanggalin natin. Okay na. Testing ko yung mic, okay na rin. Ayan. Oh. Ay, galos yung ano natin dito. Hindi ako magician, hindi one click tapos na yan. Okay na. Isa lang akong electronic technician. Ako ay si Balik natin dito sa dulo. pop. Hindi ako magician, hindi one click tapos na yan. Isa lang akong electronic technician. Ako ay si basic pop technician. Sa bawat ayos. So, okay na to. Ititesting ko na lang siguro bukas or mamaya. Patugtog tayo. Tapos, pag okay na, ibalot na natin o takpan na natin para makamove on naman tayo sa mga susunod na gawin. So, malinis na. Ayan na. So, hanggang dito na lang siguro yung video natin.